Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay 6'4" forward, power forward ng Terra Firma Jeep na si Louie Sangalang. Yes mga kabrods, ito kasi nababalita sa San Miguel Beer, men. Yes, gusto kasing makakuha ito ng San Miguel Beer via trade dahil alam din naman natin ng Terra Firma Jeep ay gusto ng mga ganitong power forward na 6'4", undersized, underrated na katulad ni Louie Sangalang. Yes mga kabrods, gusto kasi ng SMB na may ala Vic Manuel sila. Ito kasi yung nakikita nila dito kay Louie Sangalang. Grabe rin kasi maglaro ito pong si Louie Sangalang mga kabrods. Sabi nga nila, kahit undersized ito sa kanyang posisyon, pero tignan nyo naman, napakatigas na ito sa ilalim. Yes, kahit mapanood mo to sa personal, ito pong si Louie Sangalang mga kabrods, talaga makikita mong nakikipagpalitan ng mukha. Parang ito talagang pinaka nakita ko na undersized power forward na 6'4" mga kabrods na kaya makipagsabayan sa mga 6'8" pataas na forward na nakakalaban niya. So mga kabrods, yan ang gusto ng SMB. Well, gusto rin naman kasi ng SMB na palakasin palalong kanilang pang-ilalim dahil alam din naman natin na medyo alanganin nga ang lineup nila. Kaya tignan mo, nagpalit agad sila ng import, 'di ba? From 6'9" or 6'10" na import to 7'1" na Justin Patton agad ang kinuha nila dahil nakikita nga ng SMB na parang kailangan din ng katulong din talaga nito ni Junmar Fardo sa ilalim. Although yes, alam din naman natin si Junmar Centro yan mga kabrods. Ang kailangan nga at sinasabi ko dito ay kailangan din ng pangmalakasang forward na posisyon ang SMB. Hindi ko naman sinasabi na hindi malakas si Tautua and Rodney Brondial. Ang kailangan lang ng SMB, meron silang mga other wings na pwedeng makasabayan dito sa mga first 5 ng SMB na ito. So mga kabrods, ang skill set din naman nito ni Louie Sangalang, kaya rin namang pumukol nito ng jumper, kaya rin pumukol ng tres. At alam din naman natin dito sa Terra Firma Jeep, isa rin ito sa mga hinahangaan at isa rin sa mga inaasahan dito as a forward position mga kabrods. Dahil syempre, ito rin kasi ang isa sa mga pinagkukunan nila ng rebounds, ng blocks, ng depensa dito kay Louie Sangalang. Sa hustle pa lang, makikita mo na talagang napakasipag ng isang Louie Sangalang. Napakatigas pa, hindi lang basta masipag, napakatigas, maganda rin ng basketball IQ at isa pa dito mga kabrods, buhay kung maglaro ito palagi. Yan ang gusto ng SMB, isang physical player tapos mga kabrods yung nakikipagpalitan ng mukha at sa depensa. Doon talaga ito effective din ito pong si Louie Sangalang. Isa pa dito mga bros, ang skill set ni Louie Sangalang, footwork sa ilalim. Yes, alam ko kung talagang nanonood kayo ng PBA, nakikita nyo na talagang footwork nito ni Louie Sangalang. Sabi nga nila, ala Ian Sangalang din ang footwork nito, pero para sa akin, mas mabilis ang footwork nito ni Louie Sangalang. Tingnan nyo rin naman kasi kung pumosta ito sa ilalim. Ang ganda gumawa ng spasyo, ang ganda umikot, ang ganda mag low post, mga kabros, ang ganda gumamit ng pangangatawan, at ang ganda rin ng mga ala dream shake na laruan nito sa ilalim mga kabrods ni Louie Sangalang. Kaya nga 'di ba, as a 6'4" na power forward dito sa PBA, hirap ka na talaga umiscore dito kung 6'4" ka lang. Pero kung ikaw ay isang Louie Sangalang na ang ganda ng footwork sa ilalim, tsak talaga na kaya mong umiscore. Sabi nga nila, parang Vic Manuel din talagang laruan nito. Pero para sa akin mga kabrods, mas athletic na Vic Manuel ang nakikita ko dito kay Louie Sangalang mga kabrods. So paldo-paldo na naman ang SMB dito kung tutuusin. Dahil syempre, ang Terra Firma Jeep, bigyan mo lang naman din yan under the table mga kabrods. Papayag at papayag yan. Kaya sa tingin nyo mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo, dapat bang ipus ito ng SMB bago mag-playoffs run para ma-finalize na nila yung lineup nila? At sa tingin nyo, deserve ni Louie Sangalang na mapunta sa Beermen mga kabrods? At sino naman ang baby tawan nila? Komento mo lang po dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga, 6'10" Quincy Miller. Yes mga kabrods, ang isa sa mga nakaabang ngayon kay Justin Brownlee. Alam din naman natin ang barangay na San Miguel ay yes, kayang pumalag ni JB mga kabrods. Nakikita ko sa Ginebra, pumapalag ang Ginebra kahit undersized sila sa height and undersized din sa import as a 6'6" na si Justin Brownlee. Pero mga kabrods, once na mahirapan na ito pong si JB at ang Ginebra squad, ay dito na nila tatawagan ito pong si Quincy Miller. So alam din naman natin si Quincy Miller ay mga kabrods, huling naglaro na rin dito sa PBA sa SMB noong 2024. So 2 years ago na yan mga kabrods. As of now, wala pa itong kontratang pinaglalaro ang pro.
Well, former NBA player to, dating naglaro na rin sa Denver Nuggets at huling NBA stint niya noong 2015, nung Detroit Pistons pa ito. So mga kabrods, ito naman mas malaki dihama kay Justin Brownlee at alam kong nasubukan na rin na to dati ng Converge at ng TNT Tropang Giga as their import dati. Pero hindi nga ganun ka-effective dati si Quincy Miller. Pero mga kabrods nung nasubukan din naman ito ng SMB, ay gusto rin naman nilang laruan nito. Paano ba naman kasi athletic na kayang umiscore 6'10" mga kabrods, and why not ito yung pumalit kay Justin Brownlee? Dahil 6'10" na ito, kaya nang pumalag ito sa mga malalaking imports dito sa PBA mga kabrods. Dahil alam din naman natin, lagi na lang kawawang mga locals ng Ginebra na pumipigil sa mga higanting imports natin dito. Alam ko mga kabrods, ang Ginebra, once kasi na mabigyan mo ito ng isang lehitimong big man, yan din naman talaga ang isa sa mga tsansang magpapanalo sa kanila. Bakit? Yan nga kasing pinaka-weakness ng Ginebra, ilalim. Pati scorer, mga kabrods. Once kasi na mabigyan mo ito ng isang sentro at pang-scorer talaga, legit scorer, tsak talaga na babalik sa kampiyonatong Ginebra ngayon. So mga kabrods, kailangan nila ng ganitong i-import na katulad ni Quincy Miller. Alam ko mga kabrods, sinasabi nyo, ang dami ko nang binigay na imports na reserba ni Justin Brownlee. Pero mga kabrods, ito ay isang reserve list lang mga kabrods. Ito yung mga reserba ng imports na pwedeng pumalit at possible na pumalit na isang malakas na import kay Justin Brownlee. Kaya nga ito ay isang mga reports lang mga kabrods. Itong kay Quincy Miller naman, ito rin kasi may contact na rin naman kasing SMC dito. Huli na niyang pinaglaruan yung SMB. Kaya mga kabrods, napakadali na lang sa SMC na tawagin mo ito pong si Quincy Miller. So ito mga kabrods, based naman sa skills, sino bang mas magaling, Quincy Miller or Justin Brownlee? Pero kung i-base mo lang sa skills mga kabrods, dihamak na medyo may angat ng konti si JB dito. Alam ko chemistry, alam na ni JB ang takbo ng Ginebra, pero mga kabrods, kung babasihan lang natin na pangmatagalang import at babasihan lang din natin yung depensa, kay Quincy Miller na. Dahil iba rin ang may 6'10" ka sa iyong kuponan mga kabrods, tapos import pa, tapos scorer pa. Hindi rin naman basta-basta or papahiyain ni Quincy Miller ang Barangay Ginebra San Miguel Dahil magaling na player ito, former NBA player pa, tapos magandang skills, may handles mga kabrods, athletic kung maglaro, ang ganda rin ng scoring ability nito, ang ganda rin ng depensa nito. Sa height niyang 6'10", ang daming papahirapan nito sa ilalim mga kabrods. So ang daming pwedeng maitulong ng isang Quincy Miller. Although yes, angat sa scoring, ito pong si JB, bigay na natin ang pagiging scorer ni JB, pero pang matagalang stats, pang depensa lang ang hanap mo, dito ka na kay Quincy Miller mga kabrods. At ang daming matutulong ni Quincy Miller sa Ginebra at daming matutuwang Ginebra fans niyan, dahil ang kailangan at hiling din talaga ng mga Ginebra fans ngayon ay isang import na malaki. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba, babagay bang isang Quincy Miller to Barangay Ginebra San Miguel na bilang reserve import ni Justin Brownlee? Komento mo lang pa nyo dito mga brods. At isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.